ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo'y tinipon ng ating Panginoon bilang isang angkan, bilang isang pamilya, sapagkat tayo'y kanyang mga anak. Tayo'y tinatawag niyang magpasalamat at mag-alay sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. At kung meron man tayong maialay sa Panginoon, ito ay ang dalisay na pag-ibig. Pag-ibig sa Kanya at pag-ibig sa ating kapwa. Kaya't hilingin natin sa misang ito na mag-umapaw ang pag-ibig na galing sa Diyos. Sa pagdarasal natin para sa kapayapaan sa buong mundo, sa paghinto na ng mga digmaan lalo na sa Israel, at iba't ibang kaguluhan at away sa ating bayan, sa ating barangay, sa ating mga puso at tahanan, nawa ang pag-ibig ng Diyos ang maghari. Humingi tayo ngayon ng tawad sa Diyos sa mga pagkakataong tumanggi tayong magmahal at magpatawad. Panginoong Hesus, inalay mo ang iyong buhay upang kami mabuhay sa pag-ibig ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, kami inatasan mong magmahal, katulad ng pagmamahal mo sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ang iyong pag-ibig at awa ang makatutulong sa aming magmahal sa aming kapwa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kahitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Huwag ninyong aapihin ang mga taga-ibang bayan. Alalahanin ninyong ng ibang bayan din kayo sa Ehipto. Huwag din ninyong aapihin ang mga babaeng balo at ang mga ulila. Kapag inapin nyo sila at dumaing sa akin, diringgin ko sila. Dahil dito, kapopootan ko kayo at lilipulin sa pamamagitan ng digmaan. Sa gayoy, mababalo rin ang inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kapag nangungutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo, tulad ng ginagawa ng mga usurero. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat iyon lamang ang pambalot niya sa katawan. Wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya'y dumaing sa akin, diringgin ko siya, sapagkat ako'y mahabagin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko, ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ng lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay. Ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin
para sa inyong kabutihan, tinularan niyo kami at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita at dahil dito'y nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya't naging huwarang kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya, sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo, pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Sila na nagbalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing, tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at makintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na poot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, Ama't ako'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan natin, mga kadeboto mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig
na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa atin sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Linggo, araw ng Panginoon, araw ng simbahan, at tayong lahat, mga anak ng Diyos, nagkakatipon-tipon muli upang magbigay pugay sa Kanya. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, kaawaan ka ng Diyos. Sa kabila naman sana, sabihin mo, sana sagutin ang dasal mo. Ang naniniwala na sila'y mahal ng Diyos at sasagutin ang kanilang mga dasal, iparinig natin sa mahal na Senyor ang ating malakas na palakpak. Ayan, mahal na Senyor, narinig niyo po ang palakpak ng inyong mga alagad. Dinggin niyo po ang aming panalangin. At mas mahalaga, ihanda niyo po ang aming mga puso sa inyong biyaya. Mas mahalaga po yun na maging handa tayo sa sagot ng Diyos, sa biyaya ng Diyos. Kasi baka meron na palang ibinibigay, akala mo lang, di ba may pelikulang ganon, akala mo lang wala, pero meron na pala. Pero dahil hindi tayo handa, ang puso natin, kaya akala natin wala pang sagot, wala pang biyaya. Minsan daw po, nasa loob ako ng bahay at narinig ko may nagsisigawan sa labas. Akala ko kung anong meron, kaya dali-dali akong lumabas at nakita ko may nagsisigawan, dalawang tao. Ang lakas-lakas ng boses nila. Pero napaisip ako at nagtaka ako. Dahil sa totoo lang, halos magkaharap na ang mukha nila. Halos ang dangkal lang kung magtitigan na sila. Pero kung magsigawan sila, ganun na lang kalakas. Naranasan nyo na ba yun? Gumawa na ba kayo ng ganon? Makipagsigawan kayo at hulang na lang, magpalitan na kayo ng mukha. Napaisip ako at sabi ko, bakit ganon? Ang lapit-lapit nila sa isa't isa. Pero ganun sila magsigawan. Kadalasan, di ba, pag sumisigaw tayo, dahil malayo yung tao, para marinig tayo ng tao, di po ba? Kaya nga yung mga barker ng mga jeep, di ba? Sisigaw sila, Quiapo, Quiapo, Quiapo. Kasi tinatawag nila yung mga hanggang malalayo para sa kanila sumakay. Pero napaisip ako, sabi ko, itong dalawang taong ito, isang dangkal lang ang diferensya. Kung magsigawan, kala mo na sa magkabilang bundok. At minsan din naman napadpad ako sa Luneta. Namamasyal din si Father sa Luneta. Lalo na pag walang pera. At doon naman makita mo, meron na yung mga dalawang tao. Magkadikit, magkatabi. Minsan gusto kong marinig, ano ba ang pinag-uusapan nila? Pero hindi ko marinig. Kasi halos magbulungan lang sila. Tapos miat-miat, naghahagikikan. Nagkikiliti ang panantenga. Pero hindi ko marinig. Sabi ko, magkadikit na kasi. At baka marinig pa ng mga usiserong katulad ko ang kanilang pinag-uusapan. Napagnilay-nilay ako sa ganong mga tagpo. Bakit may mga taong magkalapit pero nagsisigawan pa rin? Pero meron din naman mga tao, minsan nga dito sa simbahan di ba? Tawag doon, simbang ligaw, no?
Lalo na yung mga nagsisimbang mga magsyota, no? Nagsisimba nga pero miyat-miya. Iba nga nakakiling na ganun, no? Sa balikat, no? Kung magkabulungan, biglang tatawa. Sabi ko, hindi naman nakakatawa yung sinasabi ko, pero natatawa sila, no? Sabihin niyo siguro lang si Father, inggit ka lang. Kasi kami may ka-date, ikaw wala, no? Pero wag niyo naman sa simbahan magligawan, no? Lalo na pag nagmimisa, no? Minsan napapansin ko pag gabi, ako umiikot din dito, parang naging tagpuan ng Quiapo. Dito sila magtatagpo. Baka dito pa yata nag-date, naging Luneta ang Quiapo. Pero balik ako sa tanong, bakit ganon? Bakit may mga taong magkalapit na pero nagsisigawan pa rin? Pero meron din naman mga taong magkalapit pero halos magbulungan. Minsan nga, wala nang sinasabi. Di ba? Nagtitinginan na lang, tapos biglang tumatawa. Biglang kinikilig. Wala namang sinasabi. Alam nyo ang pagkakaiba? Pag-ibig. Pag may pag-ibig daw ang mga tao, bakit kailangang magsigawan? Di ba sabi ko kanina, bakit nagsisigawan ng mga tao? Pag malayo, kaya nagsisigawan. Pero kahit literal na magkalapit sila, nagsisigawan pa rin dahil malayo ang puso nila sa isa't isa. Kaya pala ang mag-asawa, nasa tahanan na, magkasama na sa mesa, magkatabi lang sa mesa, nagsisigawan pa rin. Mga magkapatid na kasama naman sa isang sopa, nagsisigawan pa rin dahil sa totoo lang, bagamat magkalapit ang kanilang katawan, magkalayo ang kanilang puso. Kaya ingat kayo, pag nagsisigawan na kayo, ibig sabihin yan, nagkakalayo na ang inyong mga puso. Magkadikit man ang katawan ninyo, magkalayo na ang inyong puso. At kapag kahit minsan tahimik lang, sabi nga ni Papa Benedicto, silence is also the language of God. Kaya naman minsan, pag pinagmamasdan ko din po, pasensya na kayo, siguro lagi sasabi, si Father, ang daming pinagmamasdan. Mga nagde-date, mga nagsisimba. Pag pinagmamasdan ko rin po, lalo na sa gabi, yung mga nagpupunta dito, sa katahimikan ng simbahan, wala kang marinig, tumitingin lang sila sa mahal na Senyor, bigla na lang iiyak. Iba naman, umaaliwalas ang muka, na para bagang natanggap na nila ang kasagutan, ang sinabi ng mahal na Senyor. Dahil siguro nga hindi natin siya maabot dun sa taas, pero dahil sa pag-ibig, magkadikit ang ating puso sa Kanya. At naiintindihan niya tayo. Hindi kailangang sumigaw sa dasal sa Kanya. At hindi rin niya kailangang sumigaw sa atin. Dahil kung may pag-ibig, magkadikit ang puso. At kahit sa katahimikan, lalo na sa katahimikan, maririnig ang sagot. Magkakaroon ng pagkakaunawaan. Di ba? Sa mga in love dito, di ba? Minsan din nyo kailangan masyadong maraming sinasabi. Magtinginan lang kayo. Magdikit lang kayo. Nagkakaintindihan na tayo sa pagmamahal. Yun daw ang tulay, pag-ibig, pagmamahal. Kaya pala, nang tinanong si Jesus sa Sareno, ano ang pinakamahalagang utos ng Diyos? Sa dinami-dami ng utos ng Diyos, simple lang ang sagot ni Jesus sa Sareno. Ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ibigin mo ang Diyos ng buong buo. Ibigin mo ang iyong kapwa
gaya ng sarili mo. At ang nililinaw ni Jesus Nazareno, hindi pwedeng paghiwalayin ito. Hindi mo pwedeng sabihin, mahal ko po kayo, mahal na Senyor. Tapos paglabas, nakita mo yung kaaway mo, binugbog mo. Hindi mo pinansin. Pinagmumura mo. Ayaw mong patawarin. Mahal na Senyor, lahat ibinibigay ko sa inyo. Pero hindi ka marunong magbigay sa kapwa mo. Sakim ka, kuripot ka. Hindi ka marunong magbahagi sa kapwa mo. Kulang ang pag-ibig na yan. Sapagkat ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, hindi mapaghihiwalay. At tandaan natin, hindi lang ibigin ng kapwa, ibigin ng kapwa gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. Kasi pwede mong ibigin ng kapwa mo pag gusto mo lang siya. Pwede kang umibig ng kapwa mo ayon lang sa ilang panuntunan. Pero ang sabi ng Panginoon, gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Aminin natin, mahal natin ang sarili natin. Lahat naman tayo, kasama po ako doon. Walang duda, mahal natin ang sarili natin. Pero ang tanong, yung pagmamahal ba natin sa kapwa natin, gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin? Sa katunayan, dinagdagan pa yan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, sabi pa niya, baka magkamali pa kayo sa pagmamahal sa sarili. Mahalin niyo ang kapwa niyo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Kaya yun yung unang ipagdasal natin. Sabi nga ni San Juan sa sulat niya, kasinungalingan ng sabihin mong mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita, tapos hindi mo mahal ang kapwa mong nakikita mo. Yun ang nakikita mo hindi mo mamahal. Yung Diyos pa kaya na hindi mo nakikita? Kaya simulan mo rin sa mga nakikita mo. Pagmamahal. Utos. Pinakamahalagang utos. Pero natitiyak ko, iba sa atin siguro ngayon, mga ngatwiran. Naalala ko dati, nung ako'y nasa youth ministry, may nagtanong sa aking kabataan, Father, bakit inuutos ang pag-ibig? Di ba dapat ang pag-ibig natural? Dapat yan hindi pinipilit. Di ba? Sa isang banda, napaisip, oo nga, totoo naman yun dahil halimbawa sa pag-aasawa, yung mga magulang, hindi mo pipilitin yung anak mong pakasalan ng isang tao. Kaya sasabihin ng anak, hindi pinipilit, hindi iniutos ang pagmamahal. Hindi mo dapat sabihin sa akin sino dapat mapangasawa ko. Pero bakit iniutos ng Diyos? Dahil gusto rin linawin ng Diyos, ang pag-ibig ay utos. Dahil ang pag-ibig, hindi tungkol sa damdamin. Tungkol ito sa kalooban. Siguro nga sa pagpapakasal, totoo yun. Dapat may nararamdaman ka muna bago ka magmahal. Hindi mo naman pwedeng pakasalan yung ngayon mo lang nakita. Hindi mo naman pwedeng pakasalan yung mahal ng nanay mo pero ikaw hindi mo mahal. Pero iba po yun. Yun yung lagi nating naiisip pag pag-ibig ang pinag-uusapan, yung romantic love, emotional love. Pero itong pag-ibig na sinasabi ng Panginoon, kaya malakas ang loob niyang iutos, sapagkat ito'y, kaya ngayong salitang ibig, it is the will, yung kalooban, ginugusto mo, gugustuhin mo. Hindi ito nauukol sa damdamin nyo. Dahil maraming bagay na hindi tayo magagawa kung ang aasahan lang natin ay damdamin natin.
Pero marami tayong magagawa kung ang pagbabatayan natin yung kalooban at gugustuhin natin. Natitiyak ko kung damdamin lang ang pag-uusapan, baka marami sa inyong hindi nagsimba ngayon. Kaninang nasa higaan kayo, ay tinatamad pa ako. Ay mukhang uulan. Sa loob-loob mo, sana umulan para may dahilan ako din na magsimba. Ay baka magpunta yung kaaway ko. Magkita pa kami sa simbahan. Kung aasahan nyo lagi ang damdamin nyo, yung mga tindera ngayon dyan, kung aasahan nila yung damdamin nila, wala sila dyan. Ay, pagod pa ako, puyat ako kagabi. Ay, tinatamad ako. Ay, wala akong gana. Pero bakit tayo lahat nandito ngayon? Mangungumpisal ako kaninang umaga, parang gusto kong, iba na lang kaya magmisa. Tawagan ko kaya si Father Frank. Siya na lang magmisa. Kung damdamin lang ang aasahan natin, marami tayong hindi magagawa. Kaya pala utos ang pag-ibig. Kasi hindi ito tungkol sa damdamin. Tungkol ito sa kalooban. Kaya ang ganda ng salita, pag-ibig. Ibigin mo. Di ba? Pag sinabi mong ibigin mo, gustuhin mo. Hindi ito kung gusto mo lang, kung nararamdaman mo lang. Pero bakit mga kapatid, malakas ang loob ni Jesus sa sarenong utusan tayo? Bakit malakas ang loob ni Jesus sa sarenong pilitin tayo? Dahil alam niya, kaya nating umibig kahit sa mga hindi kaibig-ibig. Maging sa mga kaaway natin, maging sa mga hindi karapat-dapat ng pag-ibig natin. Dahil ikalawa, una, ang pag-ibig ay utos, ngunit ang pag-ibig din ay biyaya. Hindi mag-uutos ang Diyos nang hindi natin kaya. Hindi magsasabi ang Diyos ng imposible sa atin. At bakit kakayanin natin? Bakit posible sa ating magmahal? Sapagkat una tayong minahal ng Diyos. Opo, mahal tayo ng Diyos. Pinupuno tayo ng pag-ibig ng Diyos. Kaya pwede nating ibahagi. Kaya iniuutos sa atin ng Diyos magmahal. Dahil una tayong minahal ng Diyos. Hindi madaya ang Diyos na mag-uutos sa atin nang wala tayo. Kaya malakas ang loob niya. Dahil alam niya, minahal niya tayo. At ibinibigay niya ang pag-ibig niya sa atin. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. At dahil mahal tayo ng Diyos, kakayanin natin magmahal katulad ng Diyos. Kaya nga sa unang pagbasa, inuutusan ng Diyos ang mga Israelita, huwag niyong aapihin yung mga taga-ibang bayan. Alalahanin ninyo yung mga balo, yung mga mahihirap. Alam niyo kung bakit? Nakarating na sila sa lupang pangako. Dati-rati nung nasa Ehipsyo sila yung mga estranghero. Sila yung mga inalipin. Sila yung mga walang-wala. Ngayon, sila na yung malaya. Sila yung minahal ng Diyos. Kaya ngayon, magmahal din naman kayo. Huwag niyong kalimutan, kaya kayo nandyan ngayon dahil minahal ko kayo. Kaya naman ngayon, mahalin din niyo yung mga katulad ninyo dati. Ganun din po tayo. Magpatawad ka kasi pinatawad tayo ng Diyos. Tumulong ka kasi tinulungan na tayo ng Diyos. Makipagkasundo ka kasi ang Diyos natin nakipagkakasundo sa atin. Walang inaatas sa atin ng Diyos na hindi niya ginawa. Kaya ano sabi ni Jesus sa Sareno? Pasanin mo ang krus mo. Kasi nauna siyang magpasa ng krus. Magmalasakit ka sa kapwa mo.
Dahil una siyang nagmalasakit, ito ang biyaya, kaya naiuutos niya ito sa atin. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, ipagdasal po natin ang mga biyayang ipinapaalala sa atin ngayon. Una, ang pag-ibig ay utos, sapagkat hindi ito nakabatay sa damdamin. Panginoon, bigyan mo kami ng kalooban, kagustuhan, tumulad sa iyo. Ang pag-ibig ay biyaya. Hindi mo ito maibibigay kung hindi mo ito natanggap. At ang mabuting balita, ibinibigay lagi sa atin ito ng Diyos. Kaya mamaya, huwag kang sisigaw, tandaan mo, pag nagsisigawan na kayo, magkalayo na ang puso mo, kinukulang ka na yata sa pag-ibig. Kaya ngayon manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, naririto na naman kami sapagkat mahal namin kayo, sapagkat iniibig namin kayo. Kaya nga't bagamat marami kaming inaalala, maraming tukso, pagod pa kami, maraming pwedeng maging dahilan, nandito kami. Inibig naming magpunta dito. Sapagkat alam din namin, iniibig mo kami. Hindi mo kami pinababayaan. Pinapakinggan mo kami. Nawa, ang pag-ibig na tinatanggap namin sa iyo, maibahagi din namin sa aming kapwa. Hindi lamang sa mga taong malapit sa amin, mga gusto namin, mga karapat-dapat ng pagmamahal namin, kundi nawa maibahagi din namin ito sa mga nangangailangan, maging sa mga taong nakasakit sa amin. Sapagkat hindi po ba yun din ang ipinakita mo sa krus? Mahirap, aaminin po namin, pero posible. Sapagkat hindi na pag-ibig namin ang paghuhugutan namin, kung hindi ang iyong pag-ibig. Walang hanggang pag-ibig, walang hanggang awa. Kaya naman nandito kami nag-aalay ng walang hanggang pasasalamat. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang ating mga panalangin sa Ama, naway magpahayag ng ating pagtitiwala at pagmamahal sa Kanya. Ang ating tugon, Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa simbahan, sa bagong yugto ng paglalakbay sinodal, upang ang mabuting balitang nasa Kanya, buhay at nagaganap,
ay magbunsod na matulad siya sa ubasan sa talinghaga. Isang mahalagang lugar kung saan ang lahat na naghahanap ng kabuluhan ng buhay ay nakatatagpo ng puwang, salita at hininga ng pag-asa. Ating isamo, Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. para sa mga obispo at ang lahat ng nakikibahagi sa pagtitipong sinodal, upang ang mga panukala ay bumukal sa pakikinig sa Espiritu Santo nang madama ng buong bayan ng Diyos na pinasisigla ng pagbubuklod na sila ay nakikibahagi sa buhay ng simbahan at dapat maging buhay at nakahihikayat na saksi sa mundo ng kasariwaan ng mabuting balita. Ating isamo, Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. para sa mga teologo upang ang kaloob na karunungan at pagpapahayag ng Diyos at matambal sa kanilang ibinahagi sa gawain ng pagtitipong sinodal nang ang biyayang pananampalataya ay maging buhay ng buong bayan ng Diyos. Ating isamo, Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. para sa mga kabataang naghahanap ng katotohanan at tunay na pagsaksi, katiyakan at espiritualidad upang bilang bunga ng paglalakbay sinodal, lalo silang makisangkot sa buhay at misyon ng simbahan sa kabila ng mga hamon ng mundo sa kasalukuyan, nang marami sa kasinggulang nila ang umigting ang pag-asang umuusbong sa pakipagtagpo kay Kristo. Ating isamo, Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. para sa ating natitipon ngayong nakikibahagi sa sambayanang Kristiyano sa iba pang panig ng mundo, upang ang nalasap nating kabutihan ng Diyos sa pagbabahaginan ng katawan at dugo ni Jesus ang magbukas sa atin sa panibagong pagtingin sa ating kapwa at magdulot ng mga saksi ng kagandahang loob sa mundong ating ginagalawan. Ating isamo, Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Patuloy natin ipagdasal ang kapayapaan sa Israel at Gaza at ibulong natin ngayon sa Diyos ang iba pa nating kahilingan. Ama naming makapangyarihan, kapiling ka namin sa aming paglalakbay. Bigyan mo ng kaganapan ng aming mga hinihiling at nilalayon. Ikaw na nakababatid ng lahat na makabubuti sa amin. Gawin mo kaming simbahang magkaakbay habang kami naglalakbay sa mundong ito, hanggang kami sumapit sa aming tunay na hantungan sa piling mo, sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo mga alay na aming inihain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo wag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu gayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose,
ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong galang at pag-ibig nating dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin dito, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang unang nagmahal sa atin. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement. Available na po ang ating All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang namayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Panawagan po para sa ordinasyon. Si Reverend Jesus M. Madrid Jr., na anak ni Ginong Jesus Madrid Sr. at Ginang Elizabeth M. Madrid ay nakatira sa 127 Labo Street, Barangay Paang Bundok, Quezon City, na naglingkod sa ating dambana simula noong July 21, 2023 hanggang sa kasalukuyan bilang isang diakono, ay tinatawag na tumanggap ng banal na orden ng pagkapari sa darating na December 2, 2023, Sabado, sa Basilica Menor ng Immaculada Concepcion o Manila Metropolitan Cathedral, Cabildo Corner, Beaterio Street, Intramuros, Manila. Ang sino mang may nalalaman na maaaring maging hadlang sa kanyang ordinasyon ay may tungkuling ipaalam ito sa ating kura paroko na si Reverend Father Rufino Sescon Jr. Maaaring makipag-ugnayan sa Rector's Office na may numero bilang 8733-4945, Local 100. Patuloy po nating ipagdasal si Reverend Jess. Salamat po. Si Seminarista Edward Jason San Diego, na anak ni Ginoong Eduardo San Diego at Ginang Maura San Diego, ay nakatira sa 146 Paco, Obando, Manila, Obando, Bulacan, na naglingkod sa ating dambana noong December 8, 2022 hanggang sa kasalukuyan bilang seminarista, ay tinatawagang na tumanggap ng banal na orden ng pagkadiakono sa darating na November 25, 2023 sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, 910 Plaza Miranda, Quiapo, Manila. Ang sino mang may nalalaman na maaaring maging hadlang sa kanyang ordinasyon ay may tungkuling ipaalam ito sa ating kura paroko, Reverend Father Rufino Sescon Jr. Maaaring makipag-ugnayan sa Rector's Office na may numero bilang 8733-4945, Local 100. Patuloy din po nating ipagdasal si Brother EJ. Salamat po. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. At salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan. Ang inyong mga pamisa, love offerings, online donations. Salamat din po sa mga tumutulong sa pagpapagawa, pagdilinis at pag-aayos. Paghahanda natin bilang pambansang dambana. Marami pa pong gagawin, kaya kumakatok po ko sa inyong puso. Sana po marami pang tumulong sa pagpapagawa ng ating simbahan. At salamat din po sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa ating magmalasakit. Gaya ng sabi sa Ebanghelyo, kung mahal mo ang Diyos, mahal mo din ang iyong kapwa. At biyaya po sa Quiapo. Bihira lang po mangyari ito sa isang parokya, lalo na sa Maynila, na naghahanda tayo sa dalawang ordinasyon. Ordinasyon sa pagkapari ni Reverend Jess at ordinasyon sa pagkadiakono
ni Brother EJ. Ito'y isang napakalaking biyaya sa ating simbahan. May 2 oordinahan. Kaya't ipagdasal natin sila at magpasalamat tayo sa Diyos na sila'y isinugo sa atin. Kaya sana po, maasahan ko po kayo ba na ipagdadasal natin ang 2 ito bilang paghanda nila sa kanilang ordinasyon? Kung ipagdarasal natin, palakpakan natin sila. At may isa akong dasal sa mahal na Senyor. Hindi ko na maalala sino ang huling paring taga-Quiapo. Sana po, magkaroon din tayo ng bukasyon dito sa Quiapo. Sa pagkapari, sa pagmamadre. Sana po, kung talagang nag-uumapaw ang pag-ibig dito, mayroong mga babae at lalaki na tumugon sa tawag ng mahal na poon. Ito po ang aking dasal bilang inyong kura paroko na bago ko lumisan dito, magkaroon ng mga taga-Quiapo na tutugon sa pagpapari at pagmamadre. At samahan niyo po kung magdasal. At huwag kayong magturo ng iba. Simulan niyo sa pamilya ninyo na mag-alay ng bukasyon. At yon tiyak ko ay isang hindi kalilimutan at hindi kaliligtaan ng mahal na Senyor na nag-alay ang inyong pamilya ng magpapari at magmamadre. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.